Sa bawat patak ng pawis ng isang OFW, may pangarap na dinidilig. Sa bawat padala, may tiwalang kalakip na mas matibay pa sa semento. Ngunit, paano kung ang mismong kadugo na pinagkatiwalaan mo ng iyong pangarap ay siya palang wawasak nito at aanurin ang lahat ng iyong pinaghirapan? Magandang gabi po, Ate Mel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Benny. 10 taon. 10 taon po ako sa Qatar. Isang construction worker sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Ang balat ko po sunog. Ang mga kamay ko kalyo-kalyo na. Pero lahat ng iyon, baliwala. Dahil sa bawat pagbuhos ko ng semento sa construction site doon, may isang bahay na nabubuo sa isip ko. Ang bahay para sa pamilya ko sa Pilipinas. Alam niyo po, Ate Mel, ang isang construction worker, ang pangarap niyan ay makapagpatayo ng sarili niyang obra. Isang bahay na matibay, isang bahay na sisilong sa kanyang asawa at mga anak. At iyon po ang naging gasolina ko sa loob ng isang dekada. Tiniis ko ang lungkot, ang mga Paskong malayo sa kanila, ang mga kaarawan ng mga anak ko na sa litrato ko lang nakikita. Bawat riyal na kinikita ko, hinahati ko. Isang maliit na bahagi para sa sarili ko at ang malaking bahagi diretso sa ipon para sa aming dream house. Nang makaipon na po ako ng sapat na halaga, ang una kong nilapitan ay ang pinsan ko, si Alex. Isa po siyang kontratista sa aming probinsya. Sariling dugo, Ate Mel, pamilya. Sabi ko sa sarili ko, kanina pa ba ako magtitiwala? Sa kanya, sigurado akong hindi ako maluloko. Buong-buo kong ibinigay sa kanya ang lahat. Ang ipon ko ng halos 10 taon, ang pangarap ko. Sa simula, ang saya-saya ko po. Linggo-linggo, nagpapadala si Alex ng mga litrato. Pinsan, heto na, sinimulan na ang pundasyon, sabi niya sa chat, na may kasamang picture ng mga bakal at mga trabahador. Pagkalipas ng ilang buwan, may litrato na ng mga pader na nakatayo. Benny, malapit na nating mabubungan. Tuwang-tuwa ako, Ate Mel. Pinagyayabang ko pa sa mga kasamahan ko dito sa Qatar. Tingnan niyo ang pangarap ko nagkakatotoo na. Ang mga litratong iyon ang naging lakas ko. Kapag pagod na ako, tinititigan ko lang ang progress ng bahay namin at lahat ng hirap nawawala. Nagpapadala ako ng tuloy-tuloy na pera para sa materyales, sa sahod ng mga trabahador, sa lahat ng kailangan. Wala akong pagdududa. Pinsan ko siya pamilya. Hanggang sa dumating ang araw ng aking pag-uwi. Pagkatapos ng 10 taon, sabi ko sa sarili ko, tapos na ang kontrata, tapos na rin ang bahay. Uuwi ako sa sarili kong pamamahay kasama ang aking pamilya. Hindi ko na kailangang bumalik sa deserto. Habang nasa tricycle mula sa terminal, hindi maalis ang ngiti sa aking mga labi. Ang puso ko kumakabog sa tuwa at pananabik. Manong, dyan lang po sa kanto sa may bagong tayong bahay na kulay abo. Sabi ko sa driver, base sa huling litratong pinadala ni Alex. Pero pagliko namin sa kanto, Ate Mel, parang biglang nag-ibang paligid. Hinahanap ng mga mata ko ang bahay na kulay abo. Hinahanap ko ang bunga ng 10 taong kong sakripisyo. Ang nakita ko lang ay isang bakanting lote, puno ng matataas na talahib at basura. Manong, sigurado po kayong ito na yung kanto? Naninginig kong tanong. Oo sir, ito na yun. Wala namang bagong bahay dito. Sagot ng driver. Bumaba ako. Tinapakan ko ang lote. Ang lupa kung saan dapat nakatayo ang aking pangarap. Nilibot ng mga mata ko. Baka nagkamali lang ako ng direksyon. Baka sa kabilang kanto. Pero alam ko, sa puso ko, na ito yun. Ito ang loteng binili namin. Kinapa ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si Alex. Paulit-ulit. The number you have dialed is currently not in service.
Parang gumuho ang mundo ko, Ate Mel. Ang init na tiniis ko sa Qatar ay napalitan ng nagyayelong takot at pagkalito. Umuwi ako sa bahay ng aking mga biyenan kung saan pansamantalang nakatira ang aking mag-iina. Sinalubong ako ng asawa ko. Sa itsura pa lang ng mukha niya, alam ko na umiiyak siya. Doon ko nalaman ng lahat. Ang mga litrato, peke. Ang mga progress report, kasinungalingan. Sa loob ng halos 2 taon, niloloko ako ng sarili kong pinsan. Kinukuha niya ang pera, pero walang bahay na itinatayo. Ang mga litratong pinapadala niya ay galing sa ibang construction site. At ilang buwan bago ang uwi ko, nang makuha na niya ang huling malaking padala ko, naglaho na siya na parang bula. Wala siyang itinira, Ate Mel. Wala. Ang ipon ng 10 taon, ang pawis, ang dugo, ang luha, lahat ninakaw. At ang pinakamasakit, ninakaw ng taong itinuring kong pamilya. Sa mga sumunod na araw, para akong patay na naglalakad. Ayokong kumain, ayokong makipag-usap. Nakatingin lang ako sa kawalan. Tinatanong ang Diyos kung bakit. 10 taon ng buhay ko, para saan? Para mo lang maloko? Para lang mapunta sa wala? Ang tiwala ko, dinurog. Ang pangarap ko, ginawang biro. Pero isang gabi, nilapitan ako ng asawa ko. Hawak niya ang mga kamay kong puro kalyo. Benny, sabi niya, ninakaw niya ang pera pero hindi niya ninakaw ang pamilya mo. Ninakaw niya ang pundasyon ng bahay pero hindi ang pundasyon natin. Nandito kami. Nandito ako. Ang mga anak mo. Magsisimula tayo ulit. Sa mga salitang iyon, Ate Mel, doon ako humagulgol. Inilabas ko ang lahat ng sakit. At sa pag-iyak kong iyon, doon ko natagpuan ng isang katiting na lakas. Tama siya. Ang bahay ay bato at semento lang. Ang tunay na tahanan ay ang pamilya ko na nasa tabi ko po rin. Masakit pa rin, Ate Mel. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang sakit ng pagkakanulo. Pero ngayon, sinusubukan kong bumangon. Hindi na para sa bahay na bato, kundi para sa pamilya ko. Sa mga kapwa ko OFW, lalo na sa mga construction worker na katulad ko, mag-iingat po tayo. Minsan, ang pinakamasakit na pagguho ay hindi sa gusali, kundi sa tiwalang ibinibigay natin, lalo na kung sa sariling kadugo. Pero kahit gumuho man ang lahat, hanggat may pamilyang nagmamahal sa atin, may pag-asa pa rin makapagsimulang muli. Mga kababayan, napakasakit ng pinagdaanan ni Benny. Isang sakripisyong binuo sa loob ng 10 taon, gumuho sa isang iglap dahil sa pagtataksil ng sariling kadugo. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, nanatili ang pinakamatibay na pundasyon, ang pagmamahala ng pamilya. Ito ang paalala natin ngayong gabi. Hindi nasusukat sa bahay o sa ipon ng tagumpay ng isang OFW, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at sa pamilyang nananatili sa kanyang tabi kahit kailan, kahit saan. Kaya kung ikaw man ay nalinlang, iniwan o sinaktan ng mga taong pinagkatiwalaan mo, alalahanin mong hindi mo kasalanan ng magmahal at magtiwala. At higit sa lahat, hindi pa huli ang lahat para bumangon. Dahil ang tunay na tahanan ay nasa puso ng mga taong hindi ka iiwan. Muli ako po si Ate Mel at ito ang Kwentong OFW, kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Kung meron kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, i-comment nyo lang sa baba.
At huwag nyo na rin kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.